Pinag-uusapan ngayon kung paano marerecover ang mga labi ng mga sabongero na di umano'y nilibing sa gitna po ng Taal Lake. Bakit? Bagamat hindi naman requirement ng isang dead body para umusad ng isang kaso ng murder, malaking tulong pa rin ito para umandar ang kaso. Ang una kasing dapat patunayan sa korte na meron ngang pinatay. Ang problema kasi, ang laki po ng Taal Lake. 234 square kilometers po ito. Mas malaki pa kahit pinagsama-sama mo ang mga syudad ng Quezon City, Maynila, Marikina at ang San Juan. Hindi lamang po yan, malalim rin po ito. Ito ang pininiwalaang pinakamalalim na lawa sa buong Pilipinas. Ang pinakamalalim na bahagi po nito ay nasa 160 hanggang 170 meters or 560 feet. Ang average depth naman nasa 100 meters or 330 feet. Ito po ang tinatawag na bathymetric map ng Taal Lake o yung mapa ng lalim ng lawa. Ito pong kulay berdeng yan po yung kalupaan at sa gitna, ito po, yan ang mismong Taal Volcano. Ito naman po ang mismong Taal Lake. Ang pulang ito pong pinakamapula, yan po yung pinakamalalim na bahagi ng lawa. Nasa bandang south-west po ng lawa, katapat ang ilang bayan gaya po ng Cuenca na banda rito, ang Cuenca. Ang lalim po nito ay nasa 160 meters na halos 500 talampakan. Ito naman pong mas lighter red, yan po yung nasa 100 to 140 meters na po yan. Gaano kalalim po yan? Para po simple. Kunwari, ang Pilipino po ay, sabihin natin 6-footer para simple, o 2 metrong taas. Ang average depth ng Taal Lake mas malalim pa sa 50 tao na nakatayong patong-patong sa isa't isa. Ito pa, dahil ang Taal ay isang volcano, malabo at maputik ang ilalim po ng Taal Lake. Ang hirap makita doon po sa ilalim. At may karagdagang problema pa yan dahil sa iyan po ay isang bulkan. Kamakailan lamang, nagbabala ang PBOX na baka pumutok muli ang bulkan. Ngayon, ang tanong ng ilan, kung 3 taon na po mula ng binaon di umano ang mga biktima ng sabongero sa lawa, meron pa bang mahahanap doon? Pag mismong labi po o yung mga tissues, medyo malabo dahil mas mabilis po mag-decompose ang katawan sa tubig. Pero paano kung buto? Depende po sa kapaligiran. Halimbawa, ang sabi kasi ng ilan, acidic kasi ang Taal Lake dahil nga sa bulkan at dahil daw dyan mas mabilis malusaw ang buto. Tama at mali. Tama po na pag mas acidic ang tubig, mas mabilis malusaw ang katawan at pati ang buto. Pero tandaan na magkaiba po ang main crater lake at ang main Taal Lake. Para simple po, ito po sa paligid ng Taal Volcano ang tinatawag na main Taal Lake. Yan po yung malaking lawa. Diyan po sa lugar na yan, medyo normal pa ang acidity levels. Nasa 7 or 8 ang pH level na hindi po nalalayo sa ibang freshwater lakes. Pero pag mag-zoom in po tayo, makikita natin sa gitna ng Taal Volcano ang tinatawag na main crater lake. Ito po yan. Meron pong mas maliit na lawa sa gitna po ng bulkan, nasa gitna ng lawa. Ito pong main crater lake, yan pong talagang mala-asido ang tubig. Sa pagsusuri po ng PBOX noong October 2022, ang pH level po niyan ay nasa 0.76. Highly acidic po talaga dyan. Ito po yan, kasi dyan nga po ang pinakabunganga ng bulkan. Kaya't malaking bagay po kung sa aling bahagi ng Taal Lake binaon ang mga nawawalang sabongero. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.